Hey guys! For today's video, mag-share po ako ng experience ko sa pag-a-apply papuntang Hong Kong. Kung magkano ba ang nagastos, kung paano ako nakarating ng Hong Kong, at ano yung magkano yung binayaran ko, at paano yung naging buhay ko nung dumating ako sa Hong Kong. Ayun nga. So, pero bago po ang lahat, please subscribe po to my channel. Support ko po yung channel ko para po mag-grow, para makapag-share po ako ng mga bagay-bagay sa mga naging experience ko po sa ibang bansa. Okay. Last 2018 po, nag-apply ako sa Hong Kong bilang isang domestic helper. Bali na-heard po ako noon na isang agency na located na po siya sa Hong Kong. Ang pangalan po niya ay Sunlight Agency. Isa din po siya sa isang malaking agency sa Hong Kong na nag-hire po ng mga Filipino workers na ang trabaho sa domestic worker doon. Kilala din po yung agency na yun, Sunlight Agency po. Search nyo lang po Sunlight Agency. Lalabas na po yan din. Malaki po yung agency nila sa Hong Kong. Ang tie-up agency naman nila dito sa Pilipinas ay Ascent Agency. Search nyo lang po Ascent, A-S-C-E-N-D. Okay. Paano nga ba ako nakarating sa Hong Kong? Nag-apply ako dito sa Sunlight Agency. Nakita ko lang siya sa Facebook. Lumabas lang siya sa newsfeed ko. Then, sinubukan kong mag-message sa kanila kung paano ko makakapag-apply as domestic helper sa Hong Kong. Mabilis po silang nag-respond sa akin. So, since may experience po ako sa Middle East, kaya mabilis din po nila akong in-accept. Kasi minsan, ano na din po yun advantage na po yung may experience ka. Na pagiging domestic helper, Pilipinas man o ibang bansa, okay lang po yun. Okay. Na-heard po nila ako. Tapos, nung nakapagpasok po ako ng mga kailangan nilang requirements or kailangan po nila ilagay sa biodata ko, dumating na po sa point na naihanap nila ako ng employer na mag-i-interview po sa akin. At sa awa ng Diyos po, na-hire po ako ng employer ngayon ganun kabilis. Then, that time po ay pinag-report na po nila ako sa tie-up nila dito sa Pilipinas, which is Ascent Agency po. Nung nag-report po ako, pinag-sign po nila ako ng blue contract. May blue contract po sila. Nag-sign po ako dun. And then, ni-request po nila na magpa-pre-medical po ako. Sa pre-medical po, nagbayad po ako ng 5,000 pesos. Pero ang total po talaga nababayaran natin sa agency, na binayaran ko sa agency ay 35,000 pesos. Sa lahat na po yun. Pero sa unang proseso ng paglakad ng application ko, 5,000 lang yung hiningi nila sa akin sa pre-medical kasi kailangan po talagang mabayaran ninyo. And the rest po, pwede nyo po siyang bayaran kapag may visa na po kayo, yung alam mo malapit na kayong umalis. And then, nung dumating po yung visa ko, ayun, doon ko na po binayad yung the rest sa 35,000 pesos. Pero sa 35,000 pesos po na yun, lahat na yun. Nandun na yung training, medical, or yung mga binabayaran na pag-ibig, OWA, nandun na po lahat. Kasi lang kung bahala, daw na po kayo natindihin. So, nakaalis po ako na papunta ng Hong Kong last 2018 po. Unang punta ko po yun sa Hong Kong. So, pagdating ko po sa Hong Kong, sa agency po ako ng Sunlight pumunta. Sarili ko po yun bumiyahe ako ng bus. Yung in-sketch lang nila ako talaga. Tayo po yung maghahanap sa agency kung nasan po sila. Pero madali naman po, hindi po tayo maliligaw. Pero syempre sa una, natakot po ako. Syempre, wala naman akong alam po sa Hong Kong, sa mga lugar sa Hong Kong. Pero since nandiyan naman sila, nasa bus ka, nandiyan sila para i-guide ka kung saan ka bababa, kung ano pangalan ng bababaan mo, naka-guide po sila. Hanggang sa nakarating na po ako sa agency nila. At
doon na rin po yung naging accommodation namin habang nag-iintay po kami na ma-pick up ng employer kasi may mga gagawin pa naman din bago tayo pick up ng employer. Kailangan natin pumunta na umattend ng seminar ng ano nga ba to, may seminar po kasi na-attendan dun sa nakalimutan ko po kasi yun. Pero sa next video po sasabihin ko po yun kung ano po yung seminar na yun. Tapos kailangan po natin pumunta sa sa ID. Kailangan po natin umattend para po magkaroon tayo ng ID. Kumbaga application po yan. Tapos ilang days po ma-receive natin yung, or matandang kung week o 2 weeks, 10 3 weeks bago ko na-receive yung Hong Kong ID ko nun. Basta 3 days po yun, tayo mag-i-stay muna sa agency bago po tayo pick upin ng amo. So may mga gagawin pa po tayo bago nila tayo pick upin. At nung dumating po pala ako doon na meron pa din po ang medical, pero wala po akong binayaran. Medical lang po talaga. Just after 3 days sa pick up na po ako ni amo. Sa awa ng Diyos, maliit yung bahay nila. So maliit po talaga, as in. Halos 500 lang po yung sukat ng 500 square. Meron siyang, pero sa 500 na yun, meron siyang 3 kwarto na yung liliit lang. Tapos may isang CR. Tapos maliit yung kusina. Yung tipo na hindi kayo pwede magsabay ng pangalawang tao na papasok. Kailangan mo lumabas. So maliit po talaga. Meron din naman po malalaki, pero siguro nagtsempohan ko lang po ng maliit yung bahay ng naging employer ko. Tatlo lang po sila, yung couple, yung asawa, tapos isa pong 5 years old na bata. Pero syempre, kumusta naman kumbaga yung nadatnang kong amo. Medyo sa unang putak ko na Hong Kong, medyo hindi po naging maganda yung experience ko kasi sa naging karanasan ko po, parang yung naging amo ko po ay medyo selosa po. Hindi ko lang po sinasabi na maganda ako o ano. May amo po kasi talagang ganun, hindi po maiiwasan yun. Lalo na po yung bata po ay medyo talaga pong napalapit po siya sa akin. Gusto niya lagi siya matutulog sa higaan ko. Gusto niya siya tatabi sa akin kahit nung unang dating ko. Gusto pinapagalitan siya namin yung sa akin siya pumupunta. Ayun. Yun. Yung amo ko po yun na nadatnang ko ay hindi ko po napagtagalang pagtrabahuan. Halos 17 days lang po ako nagtrabaho sa kanya kasi sobra po talaga ako na-stress sa kanya dahil hindi ko po alam kung anong problema niya. Pero may something na naging problema po sa agency na yun. Problema po na agency yun kung bakit yung amo ay nagagalit sa akin. Kasi ang sabi po nila sa employer ko noon ay ako po ay marunong magluto. Just hindi naman po talaga. Sa Chinese po wala po talaga ako idea kasi first time kong pumunta ng Hong Kong noon. So wala po talaga ako idea sa pagkain, sa kung anong pagkain nila. Wala po siya nagalit kasi siya po yung nagluto ng pagkain. Imbis na ako, ayoko naman po magluto na wala naman akong alam. Mas lalo po ako mapapasama. May pagluto ko sila ng talagang hindi nila magustuhan. Kasi wala naman talaga ako idea kahit nga sa mga condiments nila, kung anong ingredients nila. Hindi ko po talaga alam, ultimo pangalan, hindi ko alam kung saan ko ito gagamitin, yung mga ganyan. So, hindi po kami nagtagal ng employer na yun. 17 days lang po. Nag-resign ako. Tapos yun po, gumawa po ako ng 1 month notice kasi pag 1 month notice kailangan natin gumawa. Started dun sa day na nagsulat ka hanggang dun sa last working day mo yung ilalagay mo kung kailan ka bababa. Equivalent po yun ng 1 month. 1 month yung notice mo bago ka bumaba sa employer mo. Ngayon, kung gusto mo naman na bumaba ng mas maaga, may consequence po yun. Kailangan natin bayaran sa employer ng equivalent ng 1 month salary natin. Kung gusto natin bumaba ng oras mismo. Then, sa experience ko, ang nangyari po sa akin, nagsulat po ako ng resignation letter. Pero, dahil nga po sasama po kasi yung yung image ng employer kapag yung katulong ang nag-resign. So, ang ginawa po ng employer ko, inunahan niya ako. Terminate niya ako.
So, sa pag-terminate niya sa akin, kailangan niya ako bayaran ng 1 month na salary plus yung pinagtrabahuan ko ng 17 days plus yung ticket ko pa uwi at yung aking allowance $100 pa uwi. So, yun yung naging settlement namin. Kaya yung unang punta ko ng Hong Kong, hindi naging maganda kasi hindi rin po naging maayos yung naging employer ko sa Hong Kong. Kasi talaga pong natakot ako sa kanya alam di ba guys na 2 o'clock ng madaling araw talagang nagbubunga nga siya sa bahay. Hindi siya talaga natigil. Yung pakiramdam ko may kasama akong baliw na feeling ko papasukin na lang niya ako sa kwarto na bigla lang gagawa siya hindi maganda. Hindi po talaga ako nakatulog. Kaya kinabukasan nun pagkatapos ng gabing yun, hindi ko na po talaga pinalampas. Pumunta na ako ng agency. Nagsabi na nga po ako na bababa na po ako. Pero dahil nga sa kailangan ko gumawa ng 1 month notice, so mag-iintay pa rin ako ng 1 buwan bago ako makalaba sa kanya. So kahit hindi ko na kayang tiisin kasi natatakot na ako sa pinapakita niya, parang wala siya sa normal na pag-iisip. No choice po ako, pero sa awa ng Diyos, pag-isipan ng employer ko na i-terminate ako, mas naging pabor po sa akin. Kaya yun, nakaalis po ako sa kanya, tapos bumalik na ako ng Pilipinas. Kaya minsan talaga yung pagiging domestic natin, hindi lahat siniswerte. Okay? So, good luck po sa mga gusto mag-apply papuntang Hong Kong. Dasal, parang paano tayo mabuting amo, maayos na amo, kasi hindi ko lahat pinagpapala. Sa next video ko po, ikukwento ko sa inyo yung aking naging pangalawang amo. Ito po, dito na ako sa Verde. Kaya, abangan nyo po yan. So, share po sa inyo yung mga magagandang bagay na nangyari. At, syempre, meron din mga pangit na bagay. Pero, mas lamang po yung masayang bagay na nangyari sa akin doon. At, mabait po talaga yung naging employer ko. So, guys, hanggang dito na lang. Salamat. Please subscribe.